the glory of spiritual living, the glory of God can so be easily eclipsed by pain and by sorrow. Napakadali na ang lugayang kaluwalhatian ng Diyos, ang katahimikan, katiwasayan ng buhay, ay mabaligtad dahil sa mga nadaranasan natin ng mga paghihirap at mga tinatanggap natin mga pasakit. At isa sa mga pinakamabibigat, malalalim na sugat ng buhay ay nililikha ng dila. Most wounds and scars of life were caused by unkind and cruel words. Sa pamumuhay po natin sa daigdig na ito, paano natin pagsasamahin yung kaluwalhatian ng Diyos, kapayapaan, katahimikan at kagalakan kung napakarami nating nadidinig ng mga salita na umaagaw ng ating kasiyahan, ng ating kapayapaan. Sa paghahanap po natin ng katahimikan na ibinibigay ng Diyos, ating sisikaping pag-aralan at unawain ang sakit na idinudulot ng mga salita sa ating buhay. Ang pamagat ng ating pag-aaral, When Words Hurt You. Kung tayo ay nasasaktan ng mga pananalita ng ating kapwa. Ama namin sa langit, kami po'y patatawarin niyo sa aming mga kasalanan. Lumalapit kami, Lord, na humihingi ng inyong habag. Punuan niyo po ang mga kakulangan namin. Palakasin niyo po kami. Inaamin namin ang aming mga pagkakamali, hinihingi ng tawad sa inyo, at nawa linisin niyo kami ayon sa inyong habag, ayon sa inyong mga pangako. Maging ganap nawa ang pagkilos niyo sa amin at magkaroon kami ng buhay na payapa, tahimik, kapakipakinabang, at masaya sa kabila ng napakaraming mga umaagaw nito sa amin. Mangusap kayo, Panginoon. We ask you, Father, to be the speaker. Walk in our midst, minister to us, teach us. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. When words hurt you, what should you do? What can we do to understand the whole dynamics of being hurt by words? Of course, we begin with the fact that words can hurt people. Talaga ang mga salita, nakakasakit. Nakakapagtaka mga letra, mga tunog, pero napakalaki ng sakit na inaidudulot sa ating puso. Maging ang mga tao sa Biblia, maging yung mga tinatawag natin mga makadiyos, mga apostles, ay nakakasakit din ng damdamin. Si Paul, sa kanyang mga sulat, ay inaamin niya na nakasakit din siya ng damdamin ng mga bumasa nito. 1 Corinthians 7:8, I caused you sorrow by my letter. I see that my letter hurt you. At kung meron na nga sigurong isa talagang matalim magsalita sa Biblia, isa dyan si Paul. At sabi niya, at nauunawa ko na kayo nasaktan ng aking mga pangungusap. Why can words hurt? Bakit nga ba nakakasakit ang salita? Words can hurt because of their content. Yung laman, yung kahulugan ng mga salita, yun lang mismo ay maaari nang sumugat sa damdamin. Words can hurt at their face value, and very especially when you go deep into their meaning. May kahulugan ng bawat salita, sapagkat bawat salita ay sagisag lang ng isang ideya, ng isang kaisipan. Hindi naman talaga kung ano lang yung letra at tunog. Meron yun na kinakatawan na ideya. At pag nasabi natin yung salitang yon, yung buong ideya na kinakatawan nito ay nauunawa at nakakasakit. Kung ito ay nakakasakit nga. Words can hurt because of their intent. So first, because of their content, yung laman, and then because of their intent, the purpose for saying such words. May mga salita na masakit sana, pero magandang intensyon, kaya hindi masyadong masakit o hindi nakakasakit. Pero may mga salita na alam mo na ang layunin nung nagsalita ay para manakit at nagtatagumpay yun. The intention can be to hurt, to damage, to destroy, even to kill. Maraming namatay, napatay at pumatay dahil sa narinig na salita. Hindi nakayanan at sinunod yung bugso ng damdamin. Ang sinasabi ni James tungkol sa dila ng tao, James 3:5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Ang malalaki daw sunog ay nilikha ng isa lang kiskis ng posporo o isang kislap ng apoy, pero ito ay malaki ang nagagawa at nasisira. At ito daw ang nagagawa ng dila. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Nakakamatay, nakakapagbigay din ng buhay ang dila kung ano ang pipiliin itong gawin. Words can hurt because of their source. Isa pang dahilan yan kung ba't makapangyarihan ng salita at kaya tayong saktan, depende kung saan ang galing, sinong nagsalita, sinong pinagmulan ng salitang ito. The speaker,
can be a very great factor in the power of the word. If the speaker is esteemed or respected, valued, and loved, the words will register deeply. The words will carry greater weight. Kung mahalaga yung tao, may kapangyarihan, o pinapahalagahan, minamahal, mas kayang manakit. Kaya tayo naman ay mas nag-iingat na magbitaw ng salita sa mga taong nagpapahalaga sa atin, naniniwala sa atin at nagmamahal dahil kayang-kaya nating ugain ang kanilang kapayapaan, gibain ang kanilang binubuo sa pamamagitan lang ng salita dahil nga pinapahalagahan tayo. Words can hurt because of their delivery. Kumisan maganda naman yung sinabi pero ang pagkakasabi masyadong magaspang, nakakasakit pa rin. Ang paraan ng pagbibitiw ng salita ay malaki ang nagagawa kung ito'y mananakit o hindi. Because delivery has tone. Mataas ba o mababa? Is the tone disrespectful or rude or rough? Siyempre sa lipunan, may kinikilala tayong dapat igalang, mayroong kapantay, at kung minsan meron naman na mas mababa sa'yo sa organizational chart, kaya ang mga akala ng iba, hindi na sila kailangan maging sobrang magalang. Pero yung mga dapat mong igalang at hindi mo iginalang, nakakasakit tayo ng kalooban nun. The tone is very important. Is it said lovingly or judgmentally? Dapat pinakikinggan natin yung tono rin ng ating pagsasalita. Delivery can include texture. Magaspang ba o pino? Sa dinami-rami ba ng salita na alam ng ating isip ay pinipili natin kung ano yung binibitawan? Sa halip na sabihin mo sa bisita mo, kain na kayo, sinabi mo, lamon na. Doon pala, parang ang sakit naman. Bakit naman lamon? Di ba? O ito, may gana. Pero pwede mo sabihin ito, matakaw. Ano yung texture ng pagsasalita natin? No? Pwede mo lang sabihin ang isang tao, may volume. Pero pag sabi mo, hoy, tabatchoy, iba na yung dating. The texture is very important. Temperature of our words also count. Mainit ba o malamig? Kaya kung kasintahan mo yung nagte-text, tapos text lang, ganun lang, wala man lang mua, wala man lang hug. Parang ang lamig naman ito, nakakatamad namang tanggapin ito, nagtampo ka na. Pero meron din namang sobrang init, mainit ang ulo halimbawa, may drawing pa ng mukhang galit, may temperature ang mga words. And of course, words have taste. Matamis ba? Mapait? Mapakla? Maasim? Masarap ba na kainin ang salita na nadidinig natin o hindi? And words of color. Is it bright? Is it pale? Black and white lang bang ating pananalita o full color? All of this are taken into consideration. Delivery is important. Sometimes the delivery is more important than the actual message. And sometimes the timing itself is more important than the message. Kaya pati timing ng pagsasalita, meron kang gustong itutuwid mo na ba ngayon o bukas pa? Meron kang gustong disagreement na irehistro? Ngayon na ba? Saka na? Maghihintay ba tayo ng panahon? Because what is appropriate to say now probably is no longer appropriate 1 second later. And what was appropriate to say yesterday no longer is. So if you insisted on talking about something whose timing had passed, wala na yung timing mo, hindi na maganda, baka pumangit na yung dating. May tono ang bawat pagsasalita. Si Paul na naman, halimbawa, yung tono ng pagsasalita niya nung siya ay napaaway sa mga religious leaders, Acts 23, 3-4. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Those who were standing near Paul said, you dare to insult God's high priest? So inaasahan ng mga tao, Paul would have been more respectful of the high priest, but he said all of these very, very harsh words to him. So napasuot siya sa mga hirap na sitwasyon at maraming nagalit sa kanya. Delivery is very, very important. Words can hurt because of their spirit. Ano bang espiritu ang daladala, pinanggalingan at nakatira sa salita na ginagamit natin? Is it the spirit of lack of consideration, lack of goodwill? Is it the spirit of hatred, the spirit of lack of love and tenderness? Everybody wants to be loved. Everybody wants just a little bit more kindness. Kaya madalas nagdaramdam ang kausap natin kasi unkind tayo, hindi tayo loving. Kaya maton pa yan o hindi, kaya kolehiyala o tindera, kaya mayaman o mahirap, bata o matanda, lahat ng tao wala namang hinahangad kundi dagdagan pa ang pag-ibig na natatanggap nila. Dagdagan pa yung paggalang sa kanila, yung pagpapahalaga.
At sa pagbibitaw natin ng salita, sa pagpili ng mga words, sa paraan ng pagsasabi nito, either dinadagdagan natin yung pag-ibig sa kanila o binabawasan o binibigyan natin sila ng pagkamuhi, bagay na dapat nilang ikagalit. Si Paul uli, Galatians 2:11, nung si Peter naman ang kanyang hindi nakasundo, when Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. Granting that Peter could have been wrong, but of course it was wrong according to the point of view of Paul, and this was his letter, so we hear his point of view and we don't hear Peter's point of view. Yes, probably Peter was wrong, pero sabi niya, I opposed him to his face. It's very culturally uncomfortable to do that, and it was disconcerting. Dahil sa silangan, hindi naman ang mga tao laging hayagan na sumasalungat, hindi tayo nanghihiya ng harap-harapan, pero yun ang ginawa ni Paul kay Peter nitong panahon na ito. Delivery, timpla, pamamaraan, timing, they can cause great sorrow and great pain. Now, how do we ease the pain inflicted by words? Siguro naman ngayon, sa ating mga naabot na sa buhay, naranasan na nating masaktan dahil sa salita na binitawan ng tao sa atin o tungkol sa atin. Bata pa tayo, nakakarinig na tayo niyan. Yang batang yan tamad, yang batang yan baluga, yang batang yan matakaw, yang batang yan matigas ang ulo, itong ganito, ganyan-ganyan. Hanggang sa paglaki mo, maririnig mo lahat ang uri ng pintas, lahat ng mga bulyaw, lahat ng mga bansag ng mga tao sa'yo. Imposible na nakarating ka na ng 10 years old, hindi mo pa naranasang masaktan dahil sa salita ng kapwa. Kadalasan nga, sinasabi po ng mga psychologists and even psychiatrists, yung mga taong malulupit, yung mga tao na masusungit, yung mga tao na tumanda na lang ay laging galit sa mundo, kadalasan sa dami ng natanggap nilang mga hindi magagandang salita nung sila'y bata pa, hindi nila naproseso, hindi nalampasan, baon-baon nila sa buong buhay, at ang kanilang misyon, paghigantihan ang lahat ng makasalubong. That's why there are people na mahirap kasama, galit sa mundo, sapagkat sa dami ng natanggap na ganitong salita. So anong gagawin natin pag tayo nakakarinig? First of all, consider the content. Suriin natin ang laman ng sinasabi, yung kahulugan nito. Let us consider the variance in meaning assigned by the speaker from the meaning you attach to the word. Magkakaiba eh. Hindi komo sa isang tao ang salita na hindi, hindi na nga. May nagsasabi ng hindi, ang ibig nilang sabihin, maybe. May nagsasabi ng maybe, ang ibig sabihin nila, hindi. Ikaw naman, anong pakahulugan mo dun? Hindi ko narinig natin na isang salita at pangit sa pandinig natin, iisipin na natin na pangit din ang layunin nung nagsabi. Kung minsan, kulang lang siya, kapos sa pananalita, limited vocabulary. Hindi siya magaling sa language na ginagamit ninyo, kaya tuloy, hindi maganda ang nabibitawang salita. Halimbawa, hindi naman uso sa mga Visayan languages yung nangungupo. Kaya kung minsan may Bisaya, may kausap siyang Tagalog, hindi siya nangungupo, iniisip ng Tagalog, ang gaspang naman ito, ba't di siya nangungupo, bakit di siya polite? Pero wala namang intensyon yung Bisaya na huwag maging polite. Kasi sa kanila, wala talaga nung po, walang opo. Tono na lang, doon na lang nagkakatalo kung paano sasabihin. Kasi sabihin, palihog. O ayun, please, pakiusap. Huwag mo nang hanapan na palihog po. Dahil wala, no? So wala siyang intensyon, kasi akala mo, hindi kanya ginagalang. Maraming ganon. Iba ang language ng lalaki sa babae. Kahit the same word. Pag sinabi halimbawa ng lalaki sa kanyang wife, usually, bahala ka, ibig sabihin, sige, di bahala ka, gawin mo yung inaakala mong gusto mo. Pero maraming babae, pag sinabi lang yung bahala ka, ibig sabihin nila, huwag. No? Tapos pagka ginawa mo nga, nagalit, sabi niya, bahala ka, magkaiba. Kung minsan ang ina-assign na meaning to the same word. So there can be problems with that. Consider the meanings assigned by the speaker and the meaning being assigned by the hearer. Then consider the merit of what is being said. Reliable ba? Totoo ba yung sinasabi? Ba't ka nagdaramdam? Hindi naman pala totoo. Nagkamali siya, pero kung ba nagkamali siya, masasaktan ka na. Kung nagkamali ang 1,000,000 tao, di 1,000,000 beses ka masasaktan. Kung mali, huwag mong payagang masaktan ka, sabihin mo, mali yun. I will not be affected by it. Ngayon, kung tama ang sinabi, masakit nga, pero nag-benefit ka naman dahil nalaman mo yung tama. May sakit man, meron namang benefit na kasama. So, sinusuri mo yan. And how reliable is the speaker? How important to you is the speaker? Lahat yan iniisip mo. Look at the character of the speaker. Look at the personal traits and qualifications to speak. Pag sinabi ng tao, ikaw,
hindi ka maganda magdamit. So, masino ka naman para sabihin mo kung alin ang maganda at hindi? Sanay ka ba sa aesthetics? Meron ka bang sense? And meron ka bang accomplishment in fashion para sabihin mong hindi ako maganda magdamit? Hindi ko manapintasan ka ng kapwa, magdaramdam ka na. Itatanong mo, qualified ba naman siyang mamintas? Sabi mo, well, he's entitled to his opinion. Napangitan siya sa akin, that's his loss. Di ba? Nalugi siya, hindi siya nagandahan sa akin, pasensya siya. Hindi ka nun kailangan laging masaktan kung yung mga tao may sinasabi sa'yo. And going back to the concept of vocabulary, maging nung panahon ng Panginoong Jesus, may malaking mga gulo dahil sa vocabulary. Tulad ng Panginoong Jesus, seldom did he use the word dead when he meant patay. He usually said sleeping. Siguro, sa isip ng Panginoon, sleeping lang yan dahil magigising ka sa kabilang buhay, tuloy uli ang buhay mo. Because the word dead sounded so final. John 11:11-14. After he had said this, he went to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead." Namatay si Lazarus, sabi ng Panginoon, natutulog. Pupuntahan ako at gigisingin ko. Bakit niyo po gigisingin yung natutulog? May sakit, hayaan niyo matulog. Dahil pag natutulog, gagaling, lalakas ang katawan. So sabi ni Lord, patay. Yun ang ibig ko sabihin, patay na. Kala niyo naman tulog. You see, the meaning assigned by the speaker and the meaning interpreted by the hearer can be different. Kaya huwag ka agad masaktan. Sabihin mo, baka naman iba ibig niya sabihin, ba't naman dadamdamin ko agad? Ano ba talaga ang kahulugan? How else do we deal with this? Consider not only the content, but also the intent. Consider the spirit. If maliciously meant to hurt, to harm, to destroy, do not let it succeed. May sinasabi ang tao tungkol sa iyo, totoo man o hindi. Ang iisipin mo, ano ba ang intention niya? Bakit niya sinasabi? Kung sinasabi niya, para ako saktan, di pag nasaktan ako, nagtagumpay siya. No. Hindi ko papayagan. Hindi ko papansinin. Hindi ko dadamdamin. Hindi ko iindahin yan. Kung nabigla lang ako nasaktan, babawiin ko yun. Babawi ako, babangon ako. Dahil habang nasasaktan ako, nagtatagumpay siya. Gusto pala niya, saktan ako. Bakit ko naman bibigyan siya ng tagumpay? Why will I cooperate? Kung meron namang nagsasabi ng mga bagay, ang gusto pala nila manira, sa totoo o hindi ang sinasabi nila, ikaw na nakikinig, sasabihin mo, ano bang intention nitong nagsasabi na ito? Dahil ba mahal niya ako, gusto niya akong magkaroon ng kaliwanagan, ng katotohanan, o dahil galit siya doon sa sinisiraan niya at gusto niyang magalit din ako, sa totoo man o hindi ang sinasabi niya, ba't ko siya pagtatagumpayin na mamaniobra niya yung aking emotion, yung aking reason? Why will I allow somebody to manipulate my reason and my emotion, whether or not what he or she is saying is true, but what is the intention of the speaker? Kung minsan, merong isang witness sa isang masamang nangyari, pero nangyari na yun 5 years ago, 3 years ago, 10 years ago, tapos ngayon lang niya sinasabi, siguro dahil nung araw, magkaibigan sila, magkasundo sila, partner sila in crime, kaya hindi niya ipinagsasabi. Ngayon, nagkalayo ang loob nila, nagkagalit, pinagsasabi na niya. So, ang aking iisipin, kung ako yung nakikinig, totoo at hindi man ang sinasabi mo ngayon, ba't hindi mo yung sinabi noon? Kasi noon, nakikinabang ka rin sa kamalian na yan. Tapos ngayon, hindi ka na nakikinabang o magkagalit na kayo, gusto mo na siyang sirain. Kaya mo ngayon, ibinibisto yan, tsaka binubulgar. Why will I give you success? You only want to demolish someone. Because if you're really committed to the truth and to godliness and to holiness, you should have spoken long ago. But ngayon lang. So titingnan mo rin yung intention. Frustrate the agenda of evil and malicious people. Ang Panginoon, laging target ng mga ganyan Yung mga salisalita, mga panggugulo, pang-iintriga. Matthew 22:15 and 18. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" The hypocrisy of those who were trying to trap him was not premised only on the content of what they were saying, but more on the intent of their pronouncements. Ano ang layunin ninyo? Bakit nyo yan sinasabi? Bakit ninyo ako pinagwiwikaan ng masasama? Naiinggit kasi kayo sa loob-loob lang ng Panginoon. Sapagkat wala nang nakikinig sa inyo at sa akin na nakikinig yung mga tao, so sisiraan nyo ako ngayon.
Hindi naman talaga interesado yung mga critics ng Panginoon, yung mga religious leaders, na akayin sa katotohanan ng mga tao, kaya sinisira nila si Jesus. Gusto lang nila magbalikan sa kanila dahil nung araw, sa kanila lang nakikinig, ngayon hindi na. So anong gagawin nila? Sisiraan nila ngayon yung pinakikinggan. At uso yan. Nung hindi ka sikat na artista, walang pumapansin sa'yo, ngayon sumisikat ka, ang daming naninira. No? Pagka isa kang kumpanya na hindi naman mayaman, walang pumapansin sa'yo, ngayon lumalaki ka na, ang daming maninira. Nangyayari rin yan kahit sa mga churches. Isa kang maliit na church sa ilalim ng puno, wala namang pumapansin sa'yo. Pero subukan mo mag-grow, ang dami-daming maninira sa'yo. So anong intention lang nila? Naiinggit kasi. People try to get even by cutting others down without even raising themselves up, they will feel tall. So hindi yan pinagbibigyan at hindi binibigyan ng tagumpay. When words hurt, reconsider the source. Nasaktan ka, may sinabi si Kumare, si Kumare naman talagang nung araw pa, inggit na yan sa'yo. So bakit mo naman siseryosin yan? Talaga namang wala siyang gagawing mabuti sa'yo dahil naiinggit siya. Kasi yung mga inggit na tao talagang lilika at lilika ng lahat ng uri ng gulo dahil wala silang magawa para pataasin ang kanilang kalagayan. Ngayon, may nagsabi sa'yo na hindi ka marunong. Tapos yung nagsabi sa'yo, isang scholar, isang magaling na tao, pahalagahan mo yon. Ba't sasama ang loob mo? Kung pwede ka pang magregalo ng pinya o magregalo ng mangga o buko pie doon sa matalino na pumuna sa iyo, regaluhan mo dahil biruin mo, napuna ka ng matalino. Yung katalinuhan niya nagamit para makita mo ang mali mo, para makita mo kung anong tama at mabuti sa iyo at hindi tama. Pasalamat ka. Value the criticism and correction of the wise. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Pag marunong nga nagsalita, nasaktan ka man o hindi, pahalagahan mo yon. Masakit lang yon ngayon, pero pag pinakinggan mo, bukas, matalino ka na. At habang buhay, wala nang aagaw ng katalinuhan mo. Yung liko mo na ituwid ng isang marunong, nasaktan ka lang habang itinutuwid ka, pero nung tuwid ka na, buong buhay, pakikinabangan mo na, yung katuwiran mo na yan. Pinapasalamatan yan. Now, you disregard the words of fools. Naglalakad ka, may mga lasing, sinabi sa'yo, oy, babaeng pangit. Lasing nga sila, ba't masasama ang loob mo? Diba? Wala nga silang magawa, kaya nakakalat sila sa kalye. Ba't mo papahalagahan ang opinion nila tungkol sa'yo? Pag sabi mong pangit, lasing lang kayo. Diba? Dahil kaya kayo ganyan, wala kayong magawa. Bakit mo papahalagahan yung mga criticism ng hindi nakakakilala sa'yo? Kung minsan naglalakad ka lang, merong isang taong very rude sa'yo, bakit nasama ang loob mo? Sabi mo, hindi mo lang ko kilala. Hindi mo alam ang kagandahan ng aking loob, ang busila kong puso. Hindi mo alam na great declaimer ako ng elementary. So kaya mo ko ginaganyan. Just because you don't know me, I won't mind what you're saying. Ngayon, yung taong kilala ka, tapos nagsalita, yun ang pahalagahan mo. Pero hindi ka kilala, anin mo yun, hayaan mo lang. Proverbs 15:2, the tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. Wala namang lalabas na maganda sa bibig ng mga hangal. Bakit mo papahalagahan? Parang dumadaan ka sa tapat ng kanal, nakaamoy ka ng mabaho, na-offend ka, kanal nga yun eh. Anong ine-expect mo, mabango? So kung may tao na hindi marunong, anong ine-expect mo sasabihin nun? May kamag-anak ka na sobrang chismosa, wala nang ginawang mabuti, huwag mong asahan na may sasabihin mabuti yan tungkol sa'yo o sa'yo. Sabi mo, ganun talaga yan, ganun ang buhay. Foolishness not only means lack of intellectual refinement, it can also mean an evil agenda. So if a person is a fool, either he lacks intelligence or he is committed to doing evil. That is the greater foolishness meant in most of the Proverbs. So pag alam mong masamang intention nito, hindi ko siya papansinin. Consider the importance of the speaker to you. Pahalagahan natin yung tao, yung sinasabi ng tao na mahalaga naman talaga sa atin. Kung minsan, nagkakamali tayo mga kapatid. Ang ating pinahahalagahan, yung sinasabi ng mga outsiders, mga neighbors, mga people na hindi natin kilala. Isinasacrifice natin yung nararamdaman, yung sasabihin ng mga taong malapit sa atin, mahal natin at nagmamahal sa atin. Baligtad. Consider the importance of the speaker to you and attach the according value. Ano ba yung halaga ng sinabi niya? If the person is not that important to you, don't put too much importance to his words. Unless, as we have said, he is a genius. Unless he is qualified to speak, then whether or not this person is important to you,
give importance to the message. Laging nagkakaganyan. Marami nagsasabi ng masasama tungkol kay Jesus. Pinahalagahan ba niya? Hinayaan ba niya na mahadlangan siya sa kanyang mga ginagawa? No. Matthew 12:23-24. All the people were astonished and said, "Could this be the son of David?" Hangang-hanga na yung mga tao sa ginagawa ni Jesus. So sabi ng mga tao, ito kaya yung inaantay natin na ipinangako? But when the Pharisees heard this, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons." Sabi, ano sinasabi yung son of David? Anak yan ng demonyo. Prinsipe yan ng mga impacto, kaya nakakapagpalaya sa masamang espiritu. Sino may sabi noon? Yung mga pare na walang napalayas ni isang masamang espiritu. Naiinggit sila, professional jealousy. Maraming nakikinig kay Jesus, sabi na, kulto yan, huwag kayong makinig dyan. Demonyo pa nga yan prinsipe yan ng mga demonyo. Sino nagsasabi? Yung mga kakompetensya. Ba't kayo makikinig? Diba? Kahit sa advertisement. Product A, kalaban ni B. So sa advertisement ni B, si product A pangit, gusto ang mga nilaban sa kanya, hindi maputi, ganyan. Pero yung nilaban kay B, ang puti, ang ganda. Siyempre, advertisement yan ni B, alam nga namang siya ang matalo. So alam mo na, sinong nagsasabi? The competition is saying it, then you be suspicious. Hindi kayo naniniwala agad. Dahil siyempre, sisirain nung kalaban, yung kalaban niya. When these words are not nice, benefit from the words. Learn lessons. May mapapala ka rin. Even from the mouth of our enemies, we can benefit because sometimes they can tell us what our friends hesitate to tell us. Yung nag-aalangan yung mga nagmamahal sa atin na sabihin, buong bigat na ibabagsak sa'yo ng kalaban mo. So kung may katotohanan, pakinabangan mo, at least nalaman mo, and then pick up the pieces and continue with your life. Proverbs 9:9, instruct a wise man, and he will be wiser still. Teach a righteous man, and he will add to his learning. So ang marunong, ang matuwid, ang makadiyos na tao, laging nag-i-improve ang kanyang karakter sa bawat nadirinig. Hindi siya lumulugmok na lang sa self-pity. Hindi na lang siya laging naaawa sa sarili. Pinapakinabangan niya yung nadinig niya, natututo siya, at pagkatapos noon, siya yung nagwagi. Hindi yung nagsalita, kundi yung nakarinig. Dapat yung may naririnig tayo, ang ending winner tayo. Hindi loser. Dahil may napansin ka, may nalaman ka, na-correct ka. At kung puro mali lahat ang sinabi, may matututunan ka pa rin. Na huwag kang tiwala ng tiwala kahit kanino, huwag ka basta nakikinig dahil ang daming ang maling nasabi. We learn. The learner benefits. And the benefit should ease the pain and bring about relief and even pleasure. Pag binabato ka ng mga tao, ang daming ibinabato sa'yo, pwede ka namang magdrama at patama ka ng patama, masaktan ka ng masaktan, salubungin mo bawat bato, itama mo yung ulo mo para talagang sapol, pwede mong gawin yun Pero pwede mong ipunin yung mga bato na ibinato nila sa'yo, gumawa ka ng pader, gumawa ka ng monumento, gumawa ka ng bahay, papakinabangan mo, anong gagawin mo sa mga binabato sa'yo? It depends on your attitude. The criticisms you hear can make you a better person or they can make you a bitter person. You decide what will happen to you. Napagpapasyahan pa rin natin. Hindi natin napipili ang bato na ipupukol sa atin ng mundo. Pero napipili natin yung attitude natin, kung paano natin tatanggapin yon. That is a power that you have that nobody can take away from you. The power to decide how you will behave. How you will let your life be affected by such things. Even the fiercest winds are the friends of the ablest sailors. Kung hindi ka magaling na magpaandar ng bangka, ng vinta, ng barko, yung mga malalakas na hangin, kalaban mo yan, pwede kang matalo. Pero yung mahuhusay na mga kapitan, na mga manlalakbay, dagat, anuman ang takbo ng hangin, namamanipulate nila para silang makinabang. Nasa sayo yan. What you will do with what people say about you. Proverbs 25:12, like an earring of gold or an ornament of fine gold is a wise man's rebuke to a listening ear. So pag nagsasalita, matanda na may karunungan at may pinagkatandaan, masakit man ang sinasabi, paulit-ulit man, learn. Then you benefit. Ang nagsasabi, professional, learn. Ang nagsasabi, maalam, scholar, nag-research, learn. Whether or not the tone, the delivery, the color is pleasant. At the end of the day, you go through pain, but tomorrow you're a better person. Then you win. Learn also from the words of fools and detractors and enemies.
because even their foolishness has lessons for us. What else do we do? How do we ease the pain inflicted by words? Desensitize yourself. Learn not to be easily affected. Nasa iyo naman kung magpapa-apekto ka o hindi. Paano mo mamanhidin ang sarili mo? Alam niyo yung pampamanhid, effective, di ba? O operahan ka, kung walang pampamanhid, naramdaman mo lahat yan, ang sakit. Kaya yung kalyo natin sa paa, kalyo sa kamay, pampamanhid yan eh. Kung yung kamay mo, lagi mo pinagkukuskusan ng mga kaldero, mga kung ano-ano, talyasi, kawali, nagkakakalyo ka para hindi na masyadong masaktan. Yung paa mo, laging bumabangga-bangga sa mga bato, o kaya nakakatapak ng mga masasakit na bagay, kumakas ka sa iyong sapatos sa ubod ng sikip, anong mangyayari sa paa mo, magkakakalyo. Para hindi mo na maramdaman. Yung puso man, nilalagyan din ng kalyo, ka masyadong sensitive. Para matuto ka na mamuhay na laging meron diyang conflict, may friction, but it takes friction to polish the greatest gems. Great gems become greater after friction. So what will you become after friction? Will you become a gem or will you become a crying, self-pitying, wallowing loser? It's your choice. Kaya yung mga paa na ang daming kalyo, tapos ipapasputs pa mo, tatanggal-tanggalin mo mga kalyo, mamaya may natapakan ka lang na kung ano, nasaktan ka na. Kasi tinanggal mo yung kalyo eh. May mga kalyo na kailangan sa buhay. Hindi tayo kailangan laging sensitive. Learn from a children's rhyme that says, "Stick and stones can break my bones, but words can never hurt me." Don't bring this too far because we must listen to words. But the point is, sabi nung kasabihan na ito, kung pamalo talaga yan, hinampas sa akin, masasaktan ako. Bato talagang literal na bato, ibinato sa akin, masasaktan ako. Pero salita lang, oh no, hindi ako magpapasakit dyan. Hindi naman talaga nakakasakit yan kung hindi ko papayagan. So pag nasaktan ka, pinayagan mo kasi. Stick and stones can break my bones, but words can never hurt me. Huwag niyo naman gawing policy ito dahil ang tikas ng ulo mo, hindi ka na nakikinig sa lesson. Hindi. Gagamitin niyo lang to doon sa mga taong alam niyo kaya lang nagsasalita para kayo saktan, para kayo padapain, para kayo ibagsak, para kayo paiyakin. So, di mo ako mapapaiyak. Salita lang yan eh. Hindi ako papayag na masaktan ako. Isaiah 51:7, "Hear me, you who know what is right. You people who have my law in your hearts, do not fear the reproach of men." Huwag ka daw matakot sa pinagsasasabi ng tao. Kung minsan dapat tayong tumingin sa mga survivors. Kung sa palagay nyo, kayo lagi nalang biktima ng masasakit na salita, ng chismis, ng mga intriga, tumingin kayo sa paligid. Sa mga taong talagang dumaan, ang kutakot-takot na intriga, chismis, pasakit, totoo man o hindi, buhay pa sila. So meron tayong lesson naman natutunan mula sa kanila. Paano mabuhay? Paano mag-survive sa kabila ng hostility ng ating environment? Kahit na sama ng ating kapaligiran, napaka-unfriendly, hindi nyo iba, buhay pa rin. Bakit kayo mamamatay? At sa lagay, kayo ang mamamatay, tapos yung critic nyo ang buhay. Huwag kayo papayag ng ganon. You have a right to be here. Sabi nga ng kanta, even the trees and the stars have a right to be here, lalo ka na. So huwag ka masyadong matakot sa sasabihin ng tao. Ang mahalaga, ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ang mahalaga, pag nanalamin ka, ang sinasabi ng kaluluwa mo sa sarili mo. Napakahalaga nun. Bagamat dapat din naman nating pahalagahan up to a point yung opinion ng mga tao tungkol sa atin. Pero kung wala naman silang ginagawang opinion, kundi puro na lang tayo magkaroon ng pagdurusa, nasasaktan tayo, damarating ang panahon dapat na manhid ka na. Kung lagi na lang may comment yung biyanan mo tungkol sa iyo, lagi ka nagdaramdam, anong gagawin mo? Papatayin mo ang biyanan mo o papatayin mo yung damdamin na yon? Alin na mas madali? Patayin mo na lang yung damdamin mo na sensitive. Hindi mo naman kayang palitan yan, nandyan talaga. Ayaw mo naman maging kriminal, di ba? So anong gagawin mo? Hindi ko nalang papansinin. Hindi ko nalang gagawing masyadong seryoso. Pakikinggan ko, baka may point siya. Kung may point siya, di babaguhin ko yung buhay ko para gumanda. Pero kung talagang dahil lang ganyan siya, ang hirap niya talagang pakisamahan, unreasonable siya, ba't ko naman siya poproblemahin? So I will minimize my association, probably, or I will just minimize the way I'm being affected. Madalas, tayo'y nadadala, nasasaktan sa sinasabi ng iba, dahil meron tayong mababang pagtingin sa ating sarili. Kaya kailangan, we must strengthen and improve our self-image. It is crucial. Dalawa lang ang laging masasaktan.
Yung sobrang taas ng pagtingin sa sarili. Kaya pag hindi ganun kataas ang opinion ng iba, masasaktan siya. At yun namang sobrang baba ang pagtingin sa sarili na hindi na totoo ang sinasabi sa kanya, pumapayag na rin siya at nasasaktan dahil ganun naman talaga ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Kaya dapat may balance. Matthew 6:30, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Anong tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Mga damo. Sabi niya, yung mga damo nga, isang araw lang mabuhay, ilang araw lang mabuhay, susunugin na yan, ilalagay sa oven, gagawin panggatong. Pero kahit ang iksi ng buhay nila, pag sila ng bulaklak, tinitiyak ng Diyos, ang gaganda ng mga bulaklak nila, ang ayos-ayos sa mga kulay, attractive, mabango. Yung damo, nasasandali ang buhay, pinahahalagahan ng Diyos. Sabi, ikaw pa kaya tao, kaya huwag mong liitan ang pananalig mo, mahalaga ka sa Diyos. At kung pinapahalagahan ka ng Diyos, pinapahalagahan mo yung sarili, anumang panglalait ang gawin ng iyong kapwa, basta't alam mong hindi yun totoo, hindi ka dapat sobrang naapektuhan. Matthew 10:31, you are worth more than many sparrows. The Lord speaking. Ano yung ibig niya sabihin dito? Tinukoy niya yung mga ibon, yung mga sparrow sa Israel, yun ang pinakamurang ibon sa kanila. Sabi, at kung yung mga ibon na yan na walang kahalaga, pag namatay yan, bilang yan ng Diyos. Alam ng Diyos na namatay sila, alam ng Diyos na buhay sila, ikaw pa kayang tao ang hindi alam ng Diyos na buhay ka at dapat ka magkaroon ng tunay na buhay. Mahalaga ang bawat tao. So measure yourself with your standards, with your self-image. Don't allow yourself to be measured by others by their standards. That will be very oppressive. Kung sa tingin mo, maganda ka, di maganda ka. Sa tingin mo, matalino ka, di matalino ka. Kahit hindi agree yung iba, di huwag sila mag-agree. Eh ano ba? Ang mahalaga sa sarili mo, may pagtingin kasi yung sarili. Hindi ito para maging mayabang, mapagmataas o palalo. Kundi tayo naman, nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Pinahalagahan, namatay pa si Jesus para sa ating lahat. So huwag mong laitin ang sarili mo na parang wala kang kwenta. At huwag ka rin papayag na binabaliwala ka ng iba. At kung ayaw ka nilang bigyan ng halaga, pahalagahan mo yung sarili. Think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. So dito, ang itinutuwid, yung mga taong ang taas ng pagtingin sa sarili. Sabi, huwag kayong mga laseng. Mag-isip kayo na bilang taong hindi laseng. Be sober. Kailangan, tingnan mo yung sarili mo sa tamang sukat. At pwede rin gamitin ito sa mga taong baliktad ang ginagawa. Pinapaliit ang sarili, binabaliwala. Be sober. Hindi ka walang kwenta. Iniinsulto mo ang Diyos na lumikha sa'yo pag sinabi mong wala kang kwenta. So dapat healthy ang pagtingin natin sa sarili. Hindi mapagmataas, pero hindi rin naman yung walang-wala ka man lang na pagtingin sa sarili mo at paggalang. So if people don't find you valuable, sabihin mo, that's your opinion. I don't think so. And if I'm not valuable to you, you lose. You can tell people that. How else do we ease the pain inflicted by words? Find comfort in friendly people. Find comfort in supportive and loving people. O hindi ka bida sa pamilya mo, lagi ka nalang walang kwenta, siguro naman may ibang tao sa paligid na may kwenta ka sa kanila, di doon ka lagi magsiksik. Pahalagahan mo yung sinasabi nila. Maraming hindi nakakaunawa sa'yo, pero may isa, dalawa, tatlong nakakaunawa sa'yo, sila ang dalasan mong kausapin. There is nothing more pleasurable than being with people who know you, who understand you, and who agree with you. And whether or not you are excellent, whatever you do in life, there will be people who will disagree with you. And there are those who will agree with you. So bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo doon sa ayaw, sumangayon sa'yo? Dito ka na sa nakasang-ayon. Sumunod ka na lang sa agos. Flow with the tide. Bas maluwag. Ba't pipilitin mong lumangoy ng laban sa agos? Ba't pipilitin mong kumbinsihin yung tatay mo, nanay mo, pinsan mo, sa point of view mo, talagang ayaw nila. Samantalang meron naman mga ibang willing na sumang-ayon at sumama pa nga sa'yo. There are people you cannot change. There are people whose approval you can never have. So why work so hard when there are those who are approving of you anyway? Of course, you must attempt to explain your cause, especially to people who are interesting and important to you. But you stop at a certain point when it's no longer yielding any positive fruits. Bakit mo sasayangin ang buong buhay na lalangoy ng laban sa agos? Pwede ka namang sumunod na lang at mag-enjoy at maraming magawa sa buhay. Merong mga ganyan, no? Kailangan tayo ay naghahanap ng mga kakampi. Kasi lagi naman tayong may kalaban hindi naman nawawala yon. Si Jesus nga may kalaban. So bakit mo sobrang papahalagahan yung iniisip nila? Meron naman nag-iisip sa'yo sa mas magandang paraan. At yung mga words,
Pag sobra na nasasaktan na isang tao, dapat meron na siyang rest. Meron na siyang pahinga, meron siyang shelter. Nangyari ito kay Paul na naman. After a very painful visit to Corinth where he was deeply offended by someone, and that someone, ipinagtulong-tulungan na talaga namang halos ay giniba ng mga taong nandun, sabi ni Paul, tigilan na yan, i-comfort na yung tao dahil sobra nang nasaktan. 2 Corinthians 2:6-8, the punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you therefore to reaffirm your love for him. Mga kapatid, nangyayari ko minsan to sa ating pamilya. May isang nagkamali, sinadya man o hindi. May isang kinapos, may isang nagkalat, meron talagang isang nagkagiba-giba ang kanyang buhay at desisyon at naapektuhan ang lahat. Hindi na malimot ng buong pamilya. Araw-araw, linggo-linggo, taon-taon, wala nang inungkat kundi yung pagkakamali nun at pinagtulong-tulungan na. Sabi ni Paul, tama na. You have said your piece. You have registered your protest. You have aired and ventilated your opinion. Enough. Reaffirm your love. The person might be overwhelmed by excessive sorrow. Hanggang saan ang kayang dalhin ng isang tao na pinagtutulong-tulungan ng kanyang pamilya, ng mga mahal sa buhay, ng mga kaibigan. Nasabi nyo na, sasabihin nyo, huwag nang paulit-ulitin pa at bigyan naman ng ginhawa ang taong ito. Yun ang sinabi niya. So ang tanong ay ito, baka naman merong mga nagkamali sa atin na wala na lang tayong ginawa, kundi ungkat-ungkatin na lang yun, hindi na matapos-tapos. Napagsabihan na, ulit-ulit pa. Paulit-ulit, yung may family reunion, yung may okasyon, uungkat, hinuhukay lahat ng multo ng nakaraan. Dapat tama na. At kung tayo yung tinatamaan laging ganon, the Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Why continue to be there when they are doing nothing but attack you? Find another peaceful corner in the universe and live there. 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Or we can say, comfort one another with words. Kind and uplifting words. How else do you react to pain inflicted by words? Find comfort in God. In God's justice. In God's mercy. Psalm 121 verses 1 and 2. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kung wala ka makitang ginhawa sa piling ng mga tao, huwag mong kakalimutan na may Diyos. At lalo mong i-develop yung relasyon mo sa Diyos. Develop this place where you meet with God, this time when you meet with God, and savor more and more of God's company. That you do whether or not people around you are nice. Maganda man o hindi maganda ang relasyon mo sa kapwa, dapat mong patuloy na pinayayaman, pinatitibay ang relasyon sa Diyos. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The presence and the ministration of God brings comfort. Kaya napakahalaga na malapit tayo sa Diyos. Magsumbong ka sa Diyos, umiyak ka sa Diyos, humingi ka ng lakas sa Diyos. Walang ibang makapagbibigay ng higit na tulong, higit na pagpapalakas, kundi ang Espiritu mismo ng Diyos. 2 Corinthians 1, 3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Said another way, 2 Corinthians is saying, salamat may Diyos na nagbibigay sa atin ng ginhawa, at nawa ang ginhawang tinatanggap natin sa Kanya ay maipadaba natin sa iba na nangangailangan din ng ganong ginhawa. So at any given time, we are receiving comfort from God and dispensing comfort to our fellow men. Nawa, pag nagbibigay tayo ng salita, comfort at hindi discomfort. Pag tayo nagsasalita, ginhawa, hindi hirap. Saya, hindi lungkot. Pagpapalago, hindi pagpatay ang nagagawa ng ating mga pananalita. Napaka-importante na tayo ay malapit sa Diyos. At kung meron man sa atin, mga kapatid, na lagi na lang na tinatamaan ng intriga, nakakarinig ng mga masasakit na salita, consider what Psalm 5, 8-10 says. This is the prayer of the psalmist who had always been object of envy and bad press. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies.
Make straight your way before me. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with destruction. Their throat is an open grave. With their tongue they speak deceit. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them for their many sins, for they have rebelled against you. So yung mga nagsasalita ng masasakit, marurumi, naninirang puri, ang tawag ng psalmist doon is a rebellion against God. Rebellion against the truth of God, kung mali ang sinasabi, and rebellion against the love of God, kung tama pero unloving ang sinasabi. So tayong mga nagsasalita, watch your words. The Bible says that we will be held accountable for every careless word we say. Sa mga nakikinig, pag may nagsasalita laban sa ibang tao, kayo yung nakikinig, watch what you hear. Watch who you listen to. Hindi lang kayo nagbabantay kung anong nadirinig, labis nating sinusuri kung sino ang pinakikinggan. Tama man ang sinasabi nun, kung masama ang intensyon, hindi pa rin dapat pagtagumpayin. Kung ang gusto niya ay manira, kung ang gusto niya ay gumiba, kung ang gusto niya ay pumatay, kahit pa totoo, hindi dapat bigyan ng puwang. At kung kayo man yung object ng mga salita, kayong laging nasasaktan, fly above the storm. Ang mga eroplano, pag may bagyo, tinataasan ng lipad para hindi sila makalog ng mga hangin. Taas-taasan ng lipad. Taasan ng utak, taasan ng isip. Huwag paabot ng paabot sa maraming madadaldal. Huwag masyadong maki-associate dahil talagang malalapit kayo sa gulo. Take shelter from the storm. And do not be too sensitive. Huwag nating akalain na aarugain, kukup-kupin, mamahalin tayo ng mundo. Everybody is just simply too busy trying to survive. So don't expect people to be always nice and tender and caring and understanding. That's why you have to learn to take care of yourself. And once strengthened, you begin to take care of others too. Napakahalaga nun. Kaya kung meron nakakaunawa sa inyo, nagmamahal sa inyo, shelter nyo from the storm, precious yan. Gem. Napaka-importante. 1, 2, 3 people who understand you, who think together with you, who comfort you when you are being assaulted left and right by people, papahalagahan nyo yun. Mas mahalaga sa kayamanan, yung nakakapagdala sa atin ng kapayapaan, katahimikan ng loob, at nag-a-affirm ng ating halaga. Learn, benefit from words that you hear, and then move on. Aming Ama sa Langit, kami na nagiging biktima ng mga pananalita ng kapwa, kami na nagiging kasama rin at kakampi ng mga nambibiktima. Tingnan mo ang aming puso. Siyasatin mo po kami. Kami ba ang dapat magkontrol ng aming bibig? Ituro mo sa amin. Kami ba ang dapat magkontrol ng pinakikinggan at taong pinagbibigyan ng panahon para kami makinig? Gawin mo kaming mas matatalinong pumili kung kanino kami makikinig. At sa amin, Panginoon, ang mga tinatamaan ng masasakit na salita, tampulan ng marami mga intriga, chismis at gulo, ituro mo sa amin how to fly above the storm, how to learn from our mistakes, how to learn even from the criticisms of people, and then to go on with life and be what you want us to be. Sa mga narito, Panginoon, na naging biktima ng napakaraming masasakit na salita, turuan mo kaming magpatawad para makalaya kami. Turuan mo kami, Panginoon, na matuto mula sa mga yon. At ang buhay namin, Panginoon, iiwas namin sa mga mapaglikha ng gulo. Turuan mo kami kung anong dapat namin gawin, kung paano haharapin ang mga masasakit na mga salita na maaring sa aming sariling bibig nang gagaling o nadidinig namin sa iba. Sa ilang saglit, mga kapatid, patuloy tayong mapag-isa sa presensya ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito. Do we need healing? Do we need forgiveness? Do we need wisdom? Ask God. Because when we allow ourselves to always be hurt by words, we will not be able to do the great things that God had prepared for us to do. We will never have peace. We will always be troubled. So matutunan natin kung paano makikitungo sa mga bagay na ito na whether we like it or not is part of life. Ama namin, turuan niyo po kami, mag-usap pa kayo. Let's be alone with God for a few moments of silence.